Ano yung feelings ng person mo towards you? Tignan natin, ano yung nararamdaman niya ngayon para sa'yo? Anong nararamdaman ng person ng collective para sa kanila? The Queen of Wands. So your person can be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. The Ace of Swords, this person wants to communicate with you. Gusto niyang mag-reach out sa'yo. Gusto kanyang kausapin. Ace of Swords is about communication. The Chariot. Oh. This person also wants to move forward with you. So, pwedeng nasa simula pa lang kayo ng relationship and this person ay may excitement kasi rito. So, pwedeng iba sa inyo nagsisimula pa lang yung connection ninyo. And na-challenge siya sa relationship na to, especially kung nagsisimula pa lang. Kasi parang ang tingin niya sa'yo is, you're someone na, yung bang dapat makuha kasi parang nasa taas ka. You're like a prize. Para kang premyo na dapat niyang mapanalunan. Parang ganun. Na, kumbaga, pag nakuha ka niya, feeling niya sobrang successful na niya. What is the Queen of Wands? Diba? The King and Queen of Wands. So this is an energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. There's also an energy of Cancerian here, Cancer. Oh, okay. Parang it's getting complicated here, ha? Ano yung mga bagay na hindi niya masabi sa'yo? Ano yung mga bagay na hindi niya masabi sa'yo? Nine of Cups. Oh my God. Gusto ka niya makasama. Nine of Cups is about fulfillment, wishes. Gusto ka niyang masolo. Gusto ka niyang makasama na nag-e-enjoy. I don't know, parang hinihintay ka niya. Ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin? Page of Wands. This person wants to explore things or explore life with you. Pwedeng gusto kanyang like, gusto kanyang yayain na mag-travel kayo together, pumunta kayo sa mga places na may pagka-hopeless romantic yung energy ng person na to. Ang lakas ng energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Very, upbeat yung energy niya. May pagka-impulsive, malakas ang loob, makulit. Ganon. Oh, lumipad. Okay, you have the Lovers, the Eight of Wands, and the Page of Cups. Oh my God. Oh my God. Itong person na to, feeling ko, no, lalo na, syempre, hindi naman sa lahat magre-resonate. So, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang sa romantic connection ninyo. This person is madly in love with you. As in, like, parang una pa lang na nakilala ka niya, parang gusto ka na niyang makasama. Tapos, yung tipong bang ikaw na yung laman ng isip niya. Kapag meron siyang nakakausap, lagi niyang binibring up yung feelings niya sa'yo, or yung mga bagay na alam niya tungkol sa'yo, na ikukwento ka rin niya sa mga kaibigan niya. Energy rin ng Gemini or Cancer, Scorpio, Pisces energy. Grabe, this person is very excited sa relationship ninyo, sa connection ninyo. Ano naman yung feelings mo sa kanya? Ano yung feelings ng collective dito sa person? The Three of Wands. Gusto mo rin. At gusto mo rin i-explore itong relationship na to, itong connection na to. This is also, yung iba pwede tong long distance relationship. Hindi naman, pwedeng sobrang long distance, pwede rin namang hindi lang kayo madalas magkita or magkasama. Ano yung feelings? The Knight of Wands. Grabe, parang mala Romeo and Juliet energy, ha. Ito yung tipong merong nagbibigay sa iyo ng advice na, huy,
Hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Oo, pero sasabihin mo na hindi, mahal ko na siya, the Emperor. So Aries energy. I feel like very parang authoritative yung energy ng person na to, mature. Mature yung energy ng person na to na kung saan para bang ang lakas ng dating kaya mas naa-attract ka sa kanya because of that authority, because of that parang nakikita mo na this person is parang someone na pwedeng maging leader ng relationship ninyo. This person can lead your life. Parang ganun. Mhm. Now, um, ano yung intention? Ano yung intention ng person ng collective? Ano yung intention ng person ng collective? Ano yung intention ng person? The Fool. Naku, gusto niya mag-take ng risk sa relationship na to. Two of Swords kaya lang, nag-iisip siya. Pwedeng merong mga bagay na pumipigil sa kanya, bagay, sitwasyon na pumipigil sa kanya na mag-all out dito sa relationship na to. The Ten of Wands. I feel like this person ay maraming mga responsibility sa buhay. Pwedeng, yun na natin, pwedeng meron na siyang family or Knight of Pentacles. I feel like hindi pa siya totally ganun ka stable financially, at least sa perspective niya, at least sa paningin niya, hindi pa siya financially stable to somehow, give it all sa'yo in this relationship. But with the Nine of Pentacles, this person is somehow, kaya niya itong taong to ay maabilidad sa buhay. Ano yung intention ng person? The King of Wands. The Moon. Oh my. Itong person na to has really a very deep feelings towards you na very fiery yung energy na to na tipong kapag ito'y pinigilan, alam mo yung, di ba pag lalong pinipigilan, ano ba yun? Pag pinipigilan, lalong parang gustong gawin, ganon. Marami lang siya ngayong responsibilities. Kaya hindi siya makapag-all out. The Sun. Oh my God. Leo energy. So, tingnan natin mga energy rito. Merong Cancer energy, Aries, Leo, Sagittarius, may Aquarius. The Sun. Oh my God. Ang ganda ng intention niya, to be honest. So, this is about courage, happiness. Maganda yung plano niya. And I feel like this person is so responsible na parang ayaw niyang guluhin yung buhay mo nang hindi niya kayang panindigan. Oh, di ba? Where is this relationship going? Saan papunta tong relasyon na to? The Six of Cups. The Five of Wands. Alam nyo, para kasing meron ditong kontrabida sa connection ninyo. This can be someone from the family na against sa relationship ninyo or sa connection ninyo or sa side niya. Oo. Nakakalungkot. Ang ganda sana nung kanyang intention, no? So parang sayang naman yung opportunity na to. But I feel like magagawa nyo to ng paraan in the future with the Two of Cups. Parang against all odds to. Meron pa nga dito sinisiraan yung person mo sa'yo. Oo. But, kayo pa rin ang magwawagi. Kayo pa rin ang endgame.